Tony Tony Chopper, also known as Cotton Candy Lover, at emergency food para kay Luffy. 非常食 Siya ang pang-anim na miyembro at ang masayaing doktor ng Straw Hat Pirates. Si Chopper ang pinakabatang miyembro ng Straw Hat Pirates na may edad na 15 at ipinanganak ng December 24 sa Drama Island. Dahil sa pare-parehas na mga edad nito, nila Luffy at Usopp, madalas silang magkakasama sa mga biruan at nagkatawa. 話しかけんなNgunit, alam nyo ba na sa maamo at masaya ang itsura ni Chopper ay meron itong nakakalungkot na nakaraan? Nakakain ng sinumpang prutas si Chopper na Hito-Hito Nomi or Human Fruit. Dahilan para magtaglay si Chopper na isang usa ng talino, lakas, anyo at kakayahang makapagsalita gaya ng mga tao. ロビン早く食わねえとなくなっちまうぞもう少しで読み終わるかダメだってば本ばかり読んでると虫になっちゃうぞ本の虫って言うだろう Ipinanganak si Chopper bilang isang reindeer na may kakaibang kulay ng ilong na kulay asul. Dahilan para layuan ito ng mga kalahi niyang reindeer maski ng kanyang pamilya. Dumagdag pa dito ang hindi niya sinasadyang pagkain ng sinumpang prutas na Hito-Hito Nomi dahilan para magbago ang kanyang anyo at itakwil siya ng mga kalahi nitong reindeer. Dahil sa lungkot sa pag-iisa at sa pagnanais na magkaroon ng mga kaibigan, naisipan ni Chopper na gamitin ang kanyang kakayahan na sinumpang prutas para mag-anyong tao at maghanap ng magiging kaibigan nito. Ngunit sa halip ay kinatakutan siya ng mga tao. Siya ay binato at pinagbabaril dahil sa kanyang anyo na kawangis ng isang yeti para magtamo ito ng matitinding galos na muntik pa netong ikamatay. Nais lamang ni Chopper na magkaroon ng mga kaibigan bagkus tinawag pa itong halimaw at pinagbabaril. Sa kanyang pag-iwas at paglayo sa mga tao, nakasalubong niya ang isang doktor na nagngangalang Dr. Hirolok. Dahil si Dr. Hirolok ay isang doktor, nais niyang tulungan si Chopper. Ngunit sa trauma na inabot ni Chopper sa mga tao ay natakot ito sa kanya. Para maipakita ni Dr. Hirolok ang kanyang sinseridad na gamutin si Chopper, ay naghubad ito para ipakita na wala siyang anumang armas na makakapanakit dito. Dahil sa mga sugat na natamo ay nawala ng malay si Chopper at dinala ito ng doktor sa kanyang bahay para gamutin. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Chopper na may nagmamalasakit sa kanya. Matapos gamutin ang mga sugat ni Chopper ay kinupkop ito ng doktor at itinuring na anak at ginawang asistan sa panggagamot. Si Hirolok ay isang palpak na manggagamot dahilan para itakwil siya ng mga tao sa bayan. Si Chopper naman ay tinakwil din ng kanyang mga kalahi dahilan para maging matalik na magkaibigan sila. Hirolok din ang nagbigay ng pangalan kay Chopper. Si Dr. Hirolok ay binansagang quack doctor dahil sa mga ginagamot niya na lumalala ang karamdaman at kaya lagi silang tinataboy ng mga tao. Dagdag pa dito ang pag-utos na pagdakip sa mga manggagamot sa utos ni Wapol. Si Dr. Hirolok ay mayroong malubhang karamdaman at kunti na lamang ang kanyang nalalabing araw sa mundo. At dahil alam nito na malulungkot ang kanyang anak na si Chopper, ay pinalayas niya ito sa kanyang tahanan. Dahil hindi matanggap ni Chopper kung bakit biglaan na lamang itong pinalis at sa pagmamahal ni Chopper sa kanyang kaibigan, ay palagi itong bumabalik sa kanilang bahay. Dahilan para malaman ni Chopper na may malubhang karamdaman ang kanyang kaibigan dahil sa pakikinig nito sa usapan nila ni Dr. Correa. At sa pagnanais na matulungan ng kanyang kaibigan, ay naglakbay si Chopper upang hanapin ang kabote na nakakapagpagaling sa anumang karamdaman na narinig niya lamang sa mga gwardya at nakita niya sa paboritong libro ng kanyang ama-amahan na may simbolo ng Jolly Roger.
na sa pagkakalam ni Chopper ay isang gamot dahil sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Sa paglalakbay ni Chopper sa paghahanap ng Miracle Mushroom ay nakasagupan niya ang leader ng kanyang mga kalahi dahilan para magtamo ito ng mga sulat at sa huli nakuha niya ang Miracle Mushroom or ang tinatawag na Amidake. Matapos na makuha ni Chopper ang Miracle Mushroom ay pumunta ito kaagad kay Dr. Hiruluk upang ibigay ang nahanap niyang mushroom. Nang nakita ni Hiruluk ang sugatang si Chopper na dala-dala ang mushroom na inakala niyang gamot dahil sa nakita nitong Jolly Roger or bungo na ang ibig sabihin pala ay nakakalason at sinasabi nito na dala-dala ko na ang gamot sa inyong sakit, doktor. Umiyak ito at niyakap si Chopper ng maigpit. Alam rin naman ni Hiruluk na hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay at kinain niya pa rin ito kahit alam niya na isa itong lason. Para ipakita kay Chopper ang pag-appreciate niya sa kanyang ginawa. Matapos kainin ni Hiruluk ang kabote ay nagpanggap ito na gumaling at lumakas ang pangangatawan at nagpaalam kay Chopper na may gagamutin lamang siyang doktor na may malubhang karamdaman. Ngunit ito pala ay patibong ng masamang pinuno ng Drum Island na si Wapol upang mapatay niya si Hiruluk sa pagnanais na lahat ng mga doktor sa bayan ay mawala. Sa pag-alis ni Hiruluk ay naiiwan si Chopper sa bahay at dumalaw naman si Dr. Koreha para kamustahin si Hiruluk. At ipinagmamalaki naman nitong sinabi na gumaling na si Hiruluk dahil sa pinakain niyang Miracle Mushroom na nakakapagpagaling ng anumang sakit. Agad naman itong sinapok ni Koreha at inihagi si Chopper sa galit nito dahil lang napakain pala niya ay isang lason at ang Jolly Roger na simbolo ay isang poisonous o nakakalason. Huli na nang malaman ito ni Chopper at hindi niya na naabutang buhay ang kanyang amahin. Bago ito mamatay, pinag-iwan ito ng katanungan kila Wapol. Kailan nga ba namamatay ang isang tao? Kapag ba ang bala ng isang baril ay tumama sa kanyang puso? Hindi. Kapag ba tayo ay dinaupuan ng walang lunas na sakit? Hindi. Kapag ba tayo ay nakakain ng nakakalasong kabote? Hindi. Ang tao ay namamatay kapag nakalimutan na ito ng mga taong nakapaligid sa kanya at nagmamahal sa kanya. Tapos mamatay ni Dr. Hiruluk, ay kinumbinsi ni Chopper si Dr. Koreha na turuan siya kung paano manggamot. Kalaunan ay tinanggap niya ito at naging assistant ni Dr. Koreha. Si Koreha ang nagturo kay Chopper ng lahat ng nalalaman nito sa medisina. At sa pag-aaral nito sa medisina ay nakadiskubre ito ng isang pills na nakakapagpalakas ng kanyang devil fruit na tinatawag na Rumble Ball, na nakakapagbigay sa kanya ng kakayahan na mag-transform sa 7 anyo. Isang araw, sa paghahanap nila Luffy ng doktor na makakatulong sa malubhang karamdaman nila Nami at Sanji, ay nahanap nito si Chopper na siya namang tumulong sa kanila. Dahilan para imbitahan ni Luffy itong si Chopper na maging kasapi ng Straw Hat Pirates. Sa una, ay ayaw pa nga ni Chopper na sumama sapagkat matay ang utang na loob niya sa nagturo sa kanya ng panggagamot na si Dr. Koreha. Ngunit sa mga kwento ni Dr. Hiruluk na masaya maging pirata at hindi pagpayag ni Luffy sa pag hindi ni Chopper ay pumayag na rin itong maging kasapi ng Straw Hat Pirates. Sa unang sali ni Chopper sa Straw Hat Pirates ay nagkaroon ito ng bounty na 50 berries dahil inakala ng Marines na isa lamang siyang alaga ng Straw Hat Pirates. At kalaunan ay naging 100 berries after ng Dressrosa arc at magiging 1,000 berries pagkatapos ng raid sa Onigashima. Si Chopper ay may siyam na transformation
Isa dito ay ang walk point na ginagamit niya para maging isang normal na reindeer. Brain point na lagi niyang ginagamit para ma-enhance ang kanyang intellectual. Heavy point na nagtatransform into giant muscular humanoid. Jumping point na nakakapagpataas ng kanyang jumping ability para maiwasan ng iba't ibang uri ng mga atake. Guard point na nakakapagpalaki sa kanyang pisikal na anyo para mabawasan ang mga impact ng mga atake. Horn point na nakakapagpalaki ng kanyang sungay para gamitin niya pang depensa o pang opensa na nakita natin gamitin niya sa Fishman art. Arm point na nakakapagpalaki ng muscle niya sa braso at nakakapagpatigas ng kanyang kamay dahilan para makapagbigay ito ng isang lethal blow. Kung Fu point, ito naman ay kombinasyon ng strength at smart. At ang panghuli ay ang Master Point, ang kanyang pinakamalakas na transformation na nagbibigay sa kanyang sarili na mag-transform sa isang napakalaking halimaw para makalaban sa malalakas na karakter gaya ni Queen na nakita natin na ginamit sa Onigashima. Dito na nagtatapos ang aking maikling kwento patungkol kay Chopper. Sana'y nagustuhan nyo ito at kung maaari lamang ay i-hit nyo ang notification bell at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para sa mga susunod ko pang video. Hanggang sa muli, paalam!